Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-21 linggo ng karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, ipinaalala sa atin ang kahalagahan ng pagkakaroon o pagtataglay ng pananampalataya. Sabihin niyo nga po, pananampalataya. Pag sinabing nananampalataya, naniniwala tayo sa atin pong nilalapitan dahil nakikilala natin siya. Tanging siya lang ang makakatulong sa atin. So kilala mo ang taong ito. Basic, kumbaga, na pundasyon sa isang relasyon ang kinikilala ang isa't isa. Sa atin pong pagdiriwang ngayon, may mahalagang tanong na gustong malaman si Jesus mula sa kanyang mga alagad. Ang tanong ay, sino ako? Sino ako ayon sa mga naririnig ng mga tao? Kasi marahil yung iba, nilalapitan siya, pero hindi pa talaga malinaw kung kilala ba talaga nila si Jesus. Kaya kahit saan siya magpunta, pinupuntahan siya. Sinusundan siya ng mga tao. Bakit? Sino ba ako sa tingin nila? May mga narinig ang mga alagad na ayon sa mga tao, siya si Juan Bautista. Siya si Elias na nagsabi noon na babalik ulit. Kung maalala nyo ang kwento ni Elias, no, siya yung iniakyat sa langit, nakasakay sa karwaheng umaapoy. At ang sabi, siya'y muling magbabalik. So baka ito na, no? Ito na si Elias o Jeremias. Kasi pareho yung kwento nila, dumanas ng matinding hagupit si Jeremias o isa sa mga propeta. So meron lang silang nakikita kay Jesus na nagpapaalala sa kanila ng ibang tao. Pero sabi ni Jesus, tinanong niya ulit itong mga taong napaka-close sa kanya.
Mga taong pinili niya. Tandaan natin mabuti ha. Si Jesus ang pumili sa kanyang mga alagad. Pinili niya ito. Kinaibigan, tinanggap. At kung tatanggapin mo ang isang tao, makikipagkaibigan ka, handa kang buksan ang iyong sarili. Mahalaga po sa relasyon na nagkakakilala kayo ng lubusan, kinikilala ninyo ng lubusan. Itong mga alagad na ito, araw-gabi, kasama si Jesus. Sa hapagkainan, kasama si Jesus. Sa gawain ni Jesus, kasama nila itong mga, kasama ng mga alagad itong si Jesus. So lahat ay ipinapakita at ipinaririnig na tutunghayan ng mga alagad ang kanya pong mga gawain o sinasabi. Sabihin natin, siguro magtatatlong taon na silang magkakasama. Ngayon, kilala ni Jesus ang kanyang mga alagad. Wala itong maitatago. Kahit pangit pang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanila, tinanggap ni Jesus ang mga alagad na ito. Binigyan pa ng katungkulan. Nagtitiwala siya sa mga ito. Pero yun nga po, ang tanong ni Jesus, sino ako para sa inyo? Kumbaga, nasaan na yung lalim ng pagkilala ninyo sa akin? Kung tutuusin po, ang sabi dito, nang sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero hindi pa ito nanggaling sa kanya. Sabi dito, maswerte ka, Simon, kasi ipinahayag ang katotohanan ito sa iyo ng aking Ama. Galing pa rin sa Diyos yung kanyang nalaman na ipinahayag na ngayon ay bahagi na ng ating pananampalataya. Jesus, ang anak ng Diyos na buhay. Siya ang Kristo. Kaya, kung titignan natin dito, at iugnay din natin sa ating pang-araw-araw na buhay, kapag kilala mo ang isang tao, kahit anong paninira ang gawin, hindi mo yan bibitawan. Hindi mo yan iiwan. Kaya crucial din sa iyo, sa tao, buksan mo ang iyong sarili. Minsan, paano ka ipagtatanggol? Hindi ka nga kilala. Yung realidad, minsan kahit na mag-asawa na, hindi pa rin magkakilala. Hindi pa rin kinikilala ang isa't isa. Kasi ayaw magbahagi, ayaw magkwento ng kanyang nakaraan o nakalipas. Tapos pipilitin mong intindihin ka. Hindi nga niya alam kung saan ka o ano ang pinanggagalingan kung bakit ka ganyan. Kaya laging humahantong sa hindi pagkakaunawaan, humahantong sa paghihiwalayan. Kaya nga, pagpapasok ka sa relasyon, handa ka bang magpakilala? Handa mo bang kilalanin ng isa't isa? Kasi hindi pa natin makikita, pero dahil kilala ni Jesus ang mga alagad na ito, kaya kahit anong nangyari sa kanila, kahit na sila ay nanghina, ipinaglaban pa rin ni Jesus ang mga alagad na ito. O lahat ng tao, ipinaglaban pa rin niya. Kapalit ng kanyang buhay, ganon katindi, ganon katibay ang pagkilala ni Jesus sa bawat isa sa atin para maging sa kahuli-ulihan ng ating hininga ay ipinagtatanggol tayo
para makarating tayo sa langit. Siya ang nagiging tagapamagitan. Kaya nga pagdating, di ba, ng paghuhusga, nakaupo siya, nakaluklok doon para humatol. Para sabihin na, hindi, kilala ko yan. Alam ko yan. Kaya papasukin natin sa langit. O ngayon, pag sinabi pa, pag tinanong ka ng mga tao, bakit araw-araw ka nagsisimba? Kahit sa online po, no? O virtual. Sa araw kayo, madalas nandito, iba sa inyo, nandito na kahapon, nagsimba na, simba pa ngayon. Pero pag tinanong ka ng mga tao, sino si Jesus para sa iyo? Kaya mo bang sagutin ng mas malalim? Sana po, patuloy natin na ipagdasal na, kasi sabi nga, no, nabanggit ko kanina, nung magpahayag si Pedro, ang Diyos pa rin naman ang nagbigay sa kanya ng kaalaman kung sino si Jesus. Dahil ang makilala mo ang Diyos ay isang biyaya. Ibig sabihin, di ba, pag pinapakilala mo ang sarili mo, ibig sabihin, ipinagkakatiwala o nagtitiwala siya sa iyo. Lahat ko, ano man ang sekreto mo, ipinagkakatiwala mo sa tao. Etong pagiging Misaya, secret message pa ito. Sikreto pa, kaya nga, huwag niyo munang sasabihin sa mga tao, ha? So, nagtitiwala ang Diyos. Kaya ito yung isang bagay na hilingin natin, no? Na makilala din natin ng Diyos ng lubos-lubos. Hindi man tayo karapat-dapat, pero sa grasya at awa ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, nawa magtiwala ang Diyos sa atin para mas maging matibay tayo. Ang sasabihin nga natin na hindi tayo basta-basta bibigay o susuko kasi meron tayong kinakapitang matibay. Ito yung relasyon natin sa Diyos. Yung ugnayan natin sa isa't isa. Na walang sino man ang makakasira nito. Walang sino man ang makakaagaw nito. Kasi matibay ang relasyon natin sa Diyos. Amen?